Magandang araw sa inyong lahat, Titi Fam! Ako si Titi Jerome. At ako naman si Titi Aya. At parte kami ng... Titi Gang. Hi! Kamusta na kayo, Titi Fam? At ikaw naman, Titi Aya. Kamusta ka naman? Nako, maraming salamat sa napakaganda mong katanungan, Titi Jerome. Sobrang saya ko kasi kung maalala mo, last episode ay tinuruan natin ang ating mga manonood kung paano nga ba bumuo ng isang Titus X Smart Desk na kung saan kahit naman ako ay naturuan kung paano ang tamang proseso ng pagbubuo nito. Pero ikaw ba, Titi Jerome? Kumusta ka naman? Alam mo ba, ako rin masayang-masaya ako na naturuan natin sila kung paano bumuo ng isang TT Racing Titus X Smart Desk na ito naman ay lubos na ikinahumaling ng ating mga manonood at ang ating mga customer. Maraming salamat po sa inyo. Pero ito, balita ko, may bago ulit tayong gagawin ngayong araw na to. Yan, tama ka dyan. Kaya nandito na naman tayo sa panibagong yugto ng ating Titi Turo-Turo na kung saan tayo ay bubuo sa isa sa mga pinakabagong produkto na inihahandog ng TT Racing, ang napakabago at mas pinaganda na Nox Monitor Arm. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin muna ang kumpleto ang mga sumusunod. Tulad ng Manual, VESA mount plate, base, upper arm, support arm, cable clip, clamp bracket, Allen keys and screws, Una, gamit ang M6x12 screws, ikabit ng mahigpit ang clamp bracket sa base gamit ang 4mm Allen key. Ilagay ang base sa gilid ng desk. Higpitan ang clamp bracket gamit ang tornilyo. Pangalawa, ilagay ang support arm sa base. Gamit ang Allen key, higpitan ang set screw ayon sa pangangailangan. Pangatlo, ilagay ang upper arm sa support arm. Higpitan ang set screw. Paalala, huwag sobrang higpitan para maiwasan ang screw stripping. Hilain ng kable ayon sa nais na haba nito. At para ikabit ang cable clip, i-slide ito mula sa dulo o baba. Pang-apat, siguraduhin ang arrow ng VESA plate ay nakaturo sa top habang ini-install. Piliin ang tamang screw. Kung kailangan, gumamit ng spacer. Higpitan ng screw gamit ang 5mm Allen key. Panlima, ikabit ang monitor sa upper arm. Higpitan ang knob. Pang-anim, ibalanse ang monitor sa pamamagitan ng pag-adjust ng spring tension gamit ang adjustment screw. Pang-pito, siguraduhin nakaharap papasok sa loob ng desk ang produkto habang ginagamit o inaayos ito. At pang-walo, ayusin ang tension ng head screw upang hindi lumaylay o tumabingi ang monitor. Tada! At eto na nga mga ka-Titi Fam, tapos na nating buuin ng ating Nox Monitor Arm. Titi Jerome, take it away, i-flex mo na! Ayan, Titi Fam, kung makikita nyo dito, pwede natin i-adjust ang ating Nox Monitor Arm pataas, pakanan, pababa, at pakaliwa. At pwede nyo rin ikutin mismo yung monitor. Ayan. Wow naman talaga. Pero eto, baka magtaka kayo at nais ninyong maghanap naman ng pang-dual monitor arm. Meron din kami niyan. Ayan na nga mga ka-Titi Fam! Meron tayong dual monitor arm. Pwede rin itong itaas, baba, kanan at kaliwa. Ano pang hinihintay ninyo? I-visit na ang aming website, ttiracing.ph. At iyon lamang para sa ating Titi Turo-Turo ngayong araw. Muli, ako si Titi Jerome. At ako naman si Titi Aya. At parte kami ng Titi Gang.